Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Muling nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa ipinatutupad na unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, mariin itong kinundina ang bagong kautusan ng China na anilay malinaw na paglabag sa international law at panghahamak sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi nila kikilalanin ang fishing ban na ipinatutupad ng China na sinasabing nag-umpisa noong May 1 at tatagal hanggang sa September 16. Sakop ng sinasabing pagbabawal sa pangingisda ang bahagi ng karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Muling iginiit ng Pilipinas sa China na itigil na ang paggawa ng anumang iligal na aksyon sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanya ng ating bansa. Muli rin itong hinikayat ang China na tumalima sa international law at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award. Ginawa ng China ang announcement ng fishing ban isang linggo matapos itong sabihin na kanilang ikukulong ang mga dayuhan na magte-trespass sa South China Sea. Iginiit ng mga negosyante na may potensyal na maging malaking tulong ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya dapat lang daw na alagaan natin yon. Protektahan ang West Philippine Sea. Yan ang rekomendasyon ng ilang negosyante para pababain ang presyo ng kuryente at petrolyo sa bansa. Marami raw kasing reserba ang West Philippine Sea na pwedeng gamitin ng Pilipinas para sa sariling produksyon. Sa ngayon, nasa 60 pesos kada litro ang average na presyo ng gasolina sa ating bansa. Pero sa Malaysia, higit na mas mura kung saan katumbas ng 20 pesos kada litro ang kanilang presyuhan. Nagagawa raw yan ng Malaysia dahil mataas ang kanilang produksyon. Our oil production is only 6,000 barrel per day compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil, but we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Pero ayon sa National Economic and Development Authority, hindi naman kailangan isubsidize ang presyo para mapababa ang halaga nito. Pwedeng piliin na lang ang mga bibigyan ng subsidiya. We can subsidize the power needs of vulnerable sectors, like for example your public transport used by ordinary citizens. We need to take the welfare of those vulnerable, the low-income groups, who are least able to afford these price increases. And we have programs for those. So we give targeted subsidies. Natalakay ito ng mga negosyante sa Philippine Economic Briefing kasamang gabinete ng Administrasyong Marcos. Pinag-usapan dito ang issue ng inflation o bilis ng taas presyo ng mga bilihin na isa raw sa mga balakid sa paglago ng ekonomiya. In the case of the Philippines, inflation is in very large part related to supply shocks. And it's really related to higher commodity prices in particular, and also higher energy prices. And what does that mean for monetary policy? Well, in fact, if you want to address inflation, you need a mix of monetary and non-monetary policy measures. And from that perspective, I think it's very important, really to ensure that, efforts to facilitate the imports of cheaper food items are encouraged so that we can mitigate the negative impacts of higher food prices on more vulnerable households. Bukod sa petrolyo, tinutugunan naman na raw ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas. Tiwalang economic managers na sa pagtugon sa inflation, kasabay ng pagpapalakas ng investments para makalikha ng dekalidad na trabaho, lalakas ang ekonomiya at mas mararamdaman ito ng taong bayan. Target din ng administrasyon na maiahon sa kahirapan ang nasa 14 milyong Pilipino sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. But to be clear, our growth-enhancing initiatives are meant not only to create an economy that is ready to compete with the rest of the world. They are designed to harness the talents of our young workforce and build a nation
where every Filipino can thrive, secure decent jobs, and create better lives for themselves. Aga planong magsagawa ng collective fishing expedition o sama-samang pangingisda sa West Philippine Sea. Ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Simula yan bukas hanggang sa Makalawa o May 30 hanggang May 31. Kasabay yan ang pagdiriwang ng National Fisher Folk Day sa May 31. Ayon sa grupo, tugon ito sa 4 na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idineklara ng Beijing, China sa South China Sea. Gusto dito mag-organisa ng serye ng sama-samang pangingisda ang mga mamamalakaya sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Pamalakaya Zambales Provincial Coordinator Joey Marabe, pagpapakita ito ng pagtutol ng mga mangingisda sa walang batayang fishing ban ng China na sasaklaw sa ating teritoryo. Hinihikayat rin ng grupo ang mga kapwa nila mangingisda sa lalawigan ng Zambales na suportahan at makiisa sa isasagawa nilang sama-samang pangingisda para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, sinabi ng Pamalakaya na magiging mapagbantay din sila sa anumang reaksyon ng China Coast Guard habang nagsasagawa ang grupo ng kolektibong pangingisda. Hanggang sa ngayon ay iniinda pa rin ng mga mangingisda ang epekto sa kanilang pabuhayan ng mga pagbabanta ng China sa West Philippine Sea. At sinusubukan pa natin kunin ang reaksyon dito ng mga kaukulang otoridad kaugnay sa plano ng Pamalakaya. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. Kasama sa fishing ban ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.